ni GM Garma, ang pinagmalaki mo lang sa kanya ay kasama ka sa team. Most likely, hindi ka naman sniper eh. Correct? Hindi ka naman nag-aaral ng long shot eh. Tama? Yes po, Mr. Chair. Oo. At pag tinignan naman natin yung ban, FB ban, ikaw yung, well, allegedly, pag nakikita natin yung itsura, lahat, may bumabang isang malaki katawan. Ikaw, nagba-bodybuilding ka, di ba? Mr. Chair, hindi po ako Hindi ka nagba-bodybuilding? Hindi po, Mr. Chair. So, natural yung katawan mo? Push up lang minsan, Mr. Chair. Na ganyan na malaki. So, hindi namin sinasabi na ikaw yung bumarel. Kasi yung FB, most likely, andun yung mga tao, andun yung driver, no? At nung umatras doon sa may pader, na kung saan andun yung munisipyo, doon tinira si Mayor Perez. And doon din sa kay Tony Halili, may nakita din doon na malaki katawan, pareho ng relo mo, pareho ng build mo, pareho ng gupit mo. Di ba? But, of course, hindi natin ma-identify yung muka. And even din sa kay Mayor Cesar Perez, hindi rin natin ma-identify yung muka kasi may takip. Di ba? At actually, as a matter of fact, hindi pa natin na-enhance itong mga video na to because we just received it yesterday. You know? So now, most likely, kung tama yung assessment ni GM Garma, nakasama ka lang sa team at ikaw lang nag-organize, ikaw lang nag-intel, ikaw lang nag-operate nung operation, ay hindi ikaw ang gunman na bumira doon. At kung ito'y utos lamang sa inyo, no? Most likely, syempre, we can understand na ang inyong ginagawang trabaho is yung pong tinatawag po nating war on drugs. Di ba? We're not saying that you are all involved in the killing, the actual shooting of the mayors, but maybe part of the team as what GM Garma was saying. No? And as a matter of fact, yung pong sinasabi ni former senator about the reward system at sinasabi din ni GM Garma, most likely ito yung nakuha nila. But this is not all about money. This is all about the order coming from the higher ups. No? Now, ang tanong ko sa iyo, Major Captain Albotra, during the time that Mayor Cesar Perez was killed on December 3, 2020, ano ka nun at nasaan ka nun? Mr. Chair, ako po ay nasa Cebu. Actually, Mr. Chair, nakita ko po yung video kanina at 100% po ako na hindi po ako yun, Mr. Chair, kasi tayo po ang the best na nakakilala sa sarili natin. And nung binanggit niyo po yung picture, Mr. Chair, nag-send po sa akin yung kaibigan ko kung saan ako, Mr. Chair, and I can show it here, Mr. Chair, kung saan po ako sa Cebu City, Mr. Chair. Okay, so hindi ka lumipad ng Manila during that time? Pardon, Mr. Chair? Hindi ka lumipad, pumunta ng Maynila from Cebu during that time? Yes po, Mr. Chair. Okay. How did you able to get in accordance with your affidavit, nakakuha ka nakasecure ka ng 2018 na ticket, yung booking reference mo sa Cebu Pacific na kino-confirm yung flight mo going back to Cebu nung June 29, 2018. Were you able to secure this from Cebu Pacific? Yan po ay saved email po, Mr. Chair. Luckily, nandun po sa email po, Mr. Chair, yung mga electronic tickets na po, Mr. Chair. Ito nung umalis ka nung June 29, 2018. June 29 po, yan po yung nagkuha po ako ng ticket and yung schedule ko po is June 30, Mr. Chair. June 30, Opo, nung Mr. bumalik ka. Opo, Mr. Chair. Di ba? Yes, tama. Mr. Chair. Okay. So, the whole of December and November of 2020, you were in Cebu? Yes, Mr. Chair. Siguraduhin mo, during the whole time of November and the whole time of December, you were in Cebu? December 3. Prior to December 3, 2020, the whole of November and the whole of December, you were in Cebu? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Cebu ka? Opo, Mr. Chair. Okay, thank you.
So, Chairman, for the meantime, I yield to you, to the Chairman. Sige, thank you, Congressman Mr. Chairman. Hernandez. If I may lang, I will recognize you, Your Honors. I'll just have a short question. Gusto ko lang malaman, for my education, kapag ang pangalan ng isang pulis ay may nakalagay PEMS, ano ibig sabihin nun? PEMS. PEMS. Okay. Sige. Kasi meron akong information. Gusto ko lang tanungin si Major Albotra kung kilala mo ba si PEMS Reynaldo Solantes. Kilala ko po siya, Mr. Chair. Kilala mo ba si PEMS Arvin Talaver? Geroy. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Arvin Geroy, hindi? Hindi po, Mr. Chair. Kilala. So si Reynaldo Solantes, kilala mo? Matagal na po, Mr. Chair. Saan siya naka-assign ngayon? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Hindi mo alam. Opo, Mr. Chair. So siya ba ay sniper? Wala po akong idea, Mr. Chair. Sniper po siya, Mr. Chair. So hindi mo alam? Yes, Mr. Chair. Kung meron kaming ipakita sa yung litrato na magkasama kayo at meron kayong pinapaputok na mga sniper rifle, maniniwala ka na? Siguro, Mr. Chair. Sige, I will show that to you later. Congressman Paduano? Mr. Chairman, going back to the service record of all those invited resource persons with regards from the PNP, Mr. Chairman, we have only received a copy of the service record of those police officers from 2015 to 2019. And can I address the DPRM to submit to this committee? Is the DPRM representative present? Kindly submit all the service record of all those police officers being mentioned in this hearing. Kasi kahit yung kay Colonel Patay will not receive until 2019 and the subject now for investigation in Los Baños was in the year 2020. Kindly submit it before the next hearing. We will comply, sir. Please, thank you. Mr. Chairman, I think Congressman Pumaren is raising his hand before I... Yes. Mr. Chairman, one inquiry lang. Do we need to list our names if you want to ask some Yes. questions? So it's just going to be a free-flowing? Yes, there's a list that we maintain. Okay. So if you want to interpolate any of our resource persons, please signify your intention by calling the attention of our committee secretariat. Okay, thank you. Okay. Now, but we have already exhausted the list. If you want to ask, Your Honor, you may ask. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. My question na probably General Nick De La Torre can address this question of mine. Di ba sa PNP, may mga certain expertise dyan? Halimbawa sa explosive ka, sa pagbabarel, marksmanship, and everything. Because based on the report, yung bumarel kay Halili was 160 meters, about 520 feet ang layo ng barel. So basically, pag sa PNPA or training, di ba meron tayong tinitrain na talagang trabaho nila mga snipers? Tama po ba, General Nicolas De La Torre? Yes, sir. So, yung pag ganon, malalaman natin kung sino lang yung may capability ng ganong kalayong bumarel at kung ano yung hawak na, yung expertise o kung ano yung sanay nilang barel na ginagamit. Yes, sir. Mr. Chair, did we invite the one who's in charge of sa academy teaching you our PNPA? Meron in charge po dyan, di ba po, General? Yes, sir. Mr. Chairman, did we invite the one in charge doon sa marksmanship o yung shooter talaga na nagte-train ng distance shooting sa PNPA? Because I think we can
he can tell us kung sino yung talagang magaling, sino yung ganitong police na humahawak ng ganitong barel, sino yung kayang bumarel from this distance. Because based on the, it's about 520, ang layo eh. So, special talent to 160 meters or 520 feet. So, special gun, then special individual who can make that range talagang accurate eh. Well, unfortunately, we have not invited the expert, no? The one teaching. The one teaching our PNP personnel. But if you wish to for the committee to invite him in our next hearing, we will do so. I think it's parang easier for us to zero in kung sino yung mga top students nila and everything that is capable of firing that range and that particular ammunition. Thank you, Mr. Chairman. So, Comsec, please take note that in the next hearing of the topic extrajudicial killings, we will ask the help of Camp Krame to provide us information as to who are the trainers, no, on the marksmanship of the PNP personnel. So, Mr. Chair, yes, Congressman Abante, before Mr. Tamisin, si Congressman Abante, ano po ang sasabihin ni Mr. Tamisin? Gusto ko lang po sanang sabihin yung point pagdating po dun sa sketch na inilabas na hindi ko naman mukha. Kung po pwede sige, na po. I'll give you the time later, ha? O sige, si Yes, Your Congressman Abante. You're Mr. Chair, recognized. I really would like to ask the question to Councilor Norvin, no? Anyway, nagsabi ka na ng nais mo at talagang nakulong ka na ng ilang buwan. Diba? 7 buwan po, Your Honor. 7 buwan. At yung pagkakulong mo, nasira na yung buhay mo, pati ang pamilya mo, muntik ng magkasabog-sabog, hindi ba? Opo, at nabubuli po yung mga anak ko. Palagay ko naman meron kang pwedeng sabihin sa patayan na yan. Ang iniisip ko maigi, ano ba talaga ang batayan ng pagpatay na ganyan? O siguro meron kang alam na naniniwala ka ba na ang pumatay kay Mayor Perez ay pulis din na katulad ng pagkakapatay kay Mayor Halili? Sa tingin ko po, sa mga ginamit, sa pagkilos, at higit sa lahat, yung pagkukubli ng katotohanan ng mismong mga gumawa na Task Force Perez at opisyales o PNP Los Baños, Your Honor. O meron ka bang nalalamang mga pulis na maaaring sila ang may kagagawa ng pagkakapatay? Base lang po sa aking pagsasaliksik, nung nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po na aaligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, may ituturo mo kung sino? Sa aking opinion po ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo, pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Ayan. Yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Iyon po yung nakikita ko base sa mga napanood ko at mga pinagbasihan ko po ng mga litrato, pagkilos at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma po, Ibig Your Honor. sabihin, ang pinakabatayan ninyo, Mr. Chair, ang pinakabatayan ninyo, yung binanggit ni Colonel Garma, yun ang pinakabatayan nyo. Yun po yung simula. Yun ang simula. Hanggang magsaliksik po tayo, Your Honor. Ano pa ang ilang batayan ninyo? Tinignan ko po yung, kung titignan nyo yung mga body build, yung kanyang Meron shoulder. po kayong kopya ng mga ganon? Meron po. Okay. Palagay ko yung po bang pinakita ni Congressman Fernandez, yung po ba yung mga pictures na yan? Opo. Pati na rin po yung mga klase ng relo, pati yung kanyang mga binte, Ayan. pagsuot ng cap, paglakad, mga Oo. baraso. Ito ba to? Ito ba? Ito ba? Yan. Yes, Your Honor. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right? Kapitan, hindi ikaw to, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ako yan, Mr. Chair. Hindi ikaw ito. Opo, Mr. Chair. Okay.
Wala kang ganitong relos? Wala? Hindi ko po makita, Mr. Chair. Ito. Page. Pakita mo nga. Tignan natin kung mayroon. Page, can you... Yan, pakita mo. Yan, pakita mo. Yan. Ito. Kamukha mo to eh. O palagay ko, ginagaya mo lang si Alice Guo, meron kang double. Yan. Yung yellow. So habang iniintay natin yan, matanong ko lang si Colonel Garma. Do you know Mr. Ray Solantes? I always hear his name sa Region 7 when I was assigned there, Mr. Chair. So, member din siya ng CIDG. No, Mr. Chair. Sa Police Regional Office siya assigned. PRO 7. R2, yes, Mr. Okay, Chair. R2 siya. Okay, sige. Thank you. So, si Mr. Captain Albotra, from Region 7, from Cebu City, nalipat ka sa Calamba, Laguna, tama? Tama po, Mr. Chair. Sinong kasama mong ilipat from PRO 7 to Calamba? Sino-sino ang mga kasama mo na inilipat? Si PO3 Eugene Calumba tsaka PMS yata is PO3 Miljen Bolandres po, Mr. Chair. So si Solantes kasama mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo kasama si Solantes nung nilipat ka from Cebu to Calamba? Hindi po, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo, Mr. Chair. Sige, salamat. Congressman Fernandez, please proceed. Congressman Abante. Okay, Colonel Garma, you said that in the killing of Mayor Halili, you mentioned the name Albotra. Why did you mention it? Sir? Why? Naalala ko pong sinabi niyo sa akin. Actually, Who wala naman said ako. it? Sino sabi? Kenneth Albotra po. Si Kenneth Albotra Yes, mismo. sir. Oh, Wala so you akong- know Kenneth Albotra. Yes, sir. When naging tao ko po yan sa Cebu City Police, nung nag-courtesy call po siya, in confidence siguro niya nasabi sa akin na kwento niya. And of course, I'm the city director during that time. Yes. And wala pa akong sama ng loob dyan kay Albotra po. Wala po. Actually, maayos naman po yung pagtrabaho niya during my time. And I treated him very well. So I think magsabi na lang po sana siya ng totoo para matapos na lang po. So ibig For sabihin, the peace of mind of everyone na lang po. when you met him, he was the one that told you the story. Opo, he volunteered out of confidence. Ano pong sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya lang po is, ma'am, kami po yung nagtrabaho kay Halili. Paano po nakuha si Halili, si Mayor, taga saan? Binigay niyo po niya details. Sharpshooter po ang may gawa. Ganun po. Captain Albotra, iyo bang pinapatunayan itong sinabi ni Colonel Garma na mataas na official mo? O nagkita ba kayo? Nabanggit mo sa kanya yung mga ganyang bagay? O nagsisinungaling si Colonel Garma at this point in time? At this point of time po, sorry po, nagsisinungaling po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Nagsisinungaling si Colonel Garma. Yes po, Mr. Chair. Ikaw ang nagsasabi ng totoo. Yes po, Mr. Chair. Chairman, siguro tanongin natin, anybody from, Sergeant ba yun? SPO4 Solantes? Anybody from PNP can tell us kung saan naka-assign si Solantes during that time?
of the death of Tony Halili and Mayor Cesar Perez. We need to find out kung saan siya naka-assign. Is he also a part of the CIDG, Colonel Patay, during your time? No, Mr. Chair. Hindi siya naka-assign sa CIDG? No, Mr. Chair. Sa Colonel Petalio, sa Region 4, sa Laguna? Solantes? Wala pa akong maalala may ano, sir. Apelido. Wala kang maalala? Wala. So hindi sure? Yes, sir. Hindi sure, sir. Can you kindly check namin, sir. check it out? Yes, sir. No? General Acop, asan ba si General Acop? Ha? Okay, sige. We'll try to find it out. Thank you. Yeah, apparently Chairman. kasi, itong si PMS Reynaldo Solantes at saka si PMS Giroy are sharpshooters ng Philippine National Police. So we'd like to find out kung saan sila na-assign noong mga panahon na yon. So maybe we will ask the personnel to provide us that information. Yes, Congressman Paduano, and then Congressman Lordan Suwan, and then Congressman Keith Flores. Okay, thank you, Mr. Chairman. Follow up ko lang doon kay Captain Albutra. You mentioned two police personnel that were brought by you or assigned in Calamba. Sino-sino yun? Yung dalawa? Si PO3 Eugene Calumba, Mr. Chair, and PO3? Eugene Calumba, Mr. Chair, and Karumba? Karumba? yes, Mr. Chair. Karumba and? I don't know anong rank, Mr. Chair. Miljen Bulandres, Mr. Chair. Bulandres. Bulandres, hindi Bilandres, Bulandres. Okay. Anyway, yung assignment ng dalawa, kasi ikaw, nung dumating ka doon, you were assigned doon sa DEO. Tama? O Calamba? Yes, Mr. Chair. Ang assignment ng dalawa? Doon din po, Mr. Chair. Doon din. The same date kayo pumasok? The same date din kayo kinancel yung ano nyo, assignment? Yes, Mr. Chair. Marami. Sandali. Yes or no lang po? Yes, Mr. Chair. The same? Yes, Mr. Chair. So what a coincidence. Ano daw ang basis ng pag-relieve sa inyo at saka yung assignment nyo? But inassign kayo doon, then after few days, kinansila, then binalik kayo. Oh. Opo, Mr. Chair. Hindi, anong opo? Tanong ko, bakit kinansila? Anong basis daw o reason? Si RD po ang... Who is that RD the time? General Ted Caranza po, Mr. Chair. Si Caranza is now the OIC Mayor of Yes. Silang Cavite. Yes, Mr. Chair. Now, who is the Chief of Police the time? That was then Lieutenant Colonel Ulsano, Mr. Chair. Lieutenant Colonel Ulsano. Luzano? Ulsano po. Ulsano? Anong klase yung Ulsano? Active ba ngayon yung Ulsano? Yes, Mr. Chair. Active pa? Saan naka-assign? No As far idea as you po know. kung saan, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we direct the PNP to facilitate the present assignment of Light Colonel Ulsano and to be invited in the next hearing? Kasi ito po yung Chief of Police nung nangyari yung Mayor Halili killing. Now, hindi ka man lang, Captain Albutra, hindi ka man lang nagtaka na you were assigned, you were relieved in Cebu. Prior to your relief, ano ba yung position mo doon sa Cebu? Station Commander, Mr. Chair. Station Commander of what? Station 1. Mr. Chair. Station 1. That's 2018. Yes, Mr. Chair. Gano'ng kakatagal doon na Station 1 Commander? I think only 2 months, Mr. Chair, before po na-issuehan ng order, Mr. Chair. So, 2 months ka lang na Station 1 Commander, then nirelieve ka, and then assigned to Calamba, ganon? Then, kinansila ulit, binalik ka na naman sa Cebu? Opo, Mr. Chair. Yun po ang nangyari, Mr. O Chair. prior to Station 1, anong assignment mo?
Sa Deputy Dumaguete Police Station po yata, Mr. Chair, sa Negros Oriental PPO, Mr. Chair. Anong posisyon mo doon sa Negros Oriental? Deputy Dumaguete Chief of Police, Mr. Chair. Dumaguete City mismo. Opo, Mr. Chair. Your rank the time is lieutenant o kapitana? Major po, Mr. Chair. Major. Okay. So, deputy ka ng Dumaguete. Anong buwan yon ng 2018? Di ko po siguro mga ano po yung Mr. Chair, mga February, January, mga ganun, Mr. Chair. December, January, February. So from Dumaguete, tama. from Dumaguete, binalik ka, dahil Region 7 yung Dumaguete, di ba? Binalik ka sa region, then you were assigned as Station 1 Commander of Cebu City. From Dumaguete, Mr. Chair, assigned po ako sa Station 1 of Cebu City. Station 1 nga, Yes, Mr. Chair. as the commander of the station. Yes, Mr. Chair. Gaano ka katagal sa Dumaguete? Madali lang po, Mr. Chair. Madali ulit? Mga ilang buwan lang? Mga 4 months siguro, Mr. Chair. Naku, bakit yung assignment mo, tingnan mo tingnan mo ang assignment mo, parang pinadala ka lang doon, tapos may gagawin ka, then ililipat ka na, i-relieve ka, balik ka Station 1, 2 months ka Station 1, tatapon ka ulit sa Calamba, matter of days, pinakansila, binalik ka ulit sa Cebu. Yung sa Negros po, Mr. Chair, yung Dumaguete is, galing po ako ng Deputy Investigation, napunta akong Dumaguete, tapos nag-schooling po ako ng Investigation Officers Basic Course, Mr. Chair. 6 months. Parang, hindi naman umabot, Mr. Chair. Pero the time, saan ang assignment mo? Sa Dumaguete, Mr. Chair. Sa Dumaguete. Yes, After Mr. your schooling, Ayun, sa Station 1, Mr. Chair. andali. So naunang schooling, o nahuling schooling before assignment in Station 1? Nauna po, Mr. Chair. Nauna. So after Dumaguete as deputy ng Dumaguete Police Station, Police Office, nag-schooling ka. Nung schooling po ako, Mr. Chair, doon pa po yung unit ko sa Dumaguete. O nga, pero nag-schooling ka. Yes, Mr. Chair. So hindi 4 months. Hindi po, Mr. Chair. Gano'n. Pero yung regular duty mo, 4 months lang. Tapos sa schooling ka. Yes, Mr. Chair. O tapos, 4 months, then you assigned sa Station 1. After 2 months, you were assigned again sa Calamba. Sa Calamba. Then, after few days, binalik ka. Yes, Mr. Chair. Ganito po, matanong kita, bago ko balikan yung yung kay Ma'am Garma. So, nung sa Dumaguete ka, that was 2018, your rank is major. Opo, Mr. Chair. Ba't ka na-demote? Anong kaso mo? Na-cancel po yung promotion order ko po nung major, Mr. Chair, kasi po parang may problema po doon sa eligibility ko po, Mr. Chair. May problema sa eligibility mo? Yes, Mr. Chair. Yun lang, wala kang kaso. Wala po, Mr. Chair. Hindi po yung demotion but cancellation po, Mr. Chair, ng order. So from 2018, supposedly, major ka na because of that eligibility problem, hindi ka na-promote until now. Mr. Chair, supposed to be magpapapromote na po sana ako ng Lieutenant Colonel but When was that? Paano ka ma-promote ng Lieutenant Colonel na nakansila nga yung pagka-major mo from captain? Pwede ba yun? Yun po yung dahilan, Mr. Chair, kasi saka lang po nila nalaman nung naghalungkat po ng order, Mr. Chair. Kaya nung nalaman nila, yun po, na-cancel po yung last promotion order ko po. Okay. So you were already promoted as major. Yes po, Mr. Chair. Kinancel because when you apply for promotion for Light Colonel, doon nakita Yes, Mr. na Chair. may problema kasi eligibility mo. Yes, Mr. Chair. Oh, when was that? Bago lang po, Mr. Chair. I think 2 months ago, Mr. Chair. 2 months ago. Yes, So Mr. balik kapitan ka. Opo, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we direct the DPRM to submit also the service record, and that includes the promotion and the cancellation of the reason for the cancellation of the promotion of
Captain Albotra. Mr. Chair, Please. Yes, Congressman Akop. I'll just ask one clarificatory question. Ano yung sinasabi mong eligibility na wala ka kaya hindi ka na-promote? Mr. Chair, yung ginamit ko po noon na eligibility was only police inspector, and sabi po ng DPRM, nung time na nagpapapromote ako is hindi na po daw valid yun, Mr. Chair. Napolcom, can you say something about that? Totoo ba yung sinasabi niya? Your Honor, hindi po ganun eh. Matagal nang na-establish namin na merong police eligibility para sa third class, fourth class, third class, second class, saka first class. Matagal na pong establish yun. Gusto din namin malaman sa DPRM kung nagkaroon siya ng misrepresentation, kaya siya natanggal. Hindi na po bago yung eligibility. Dapat alam na niya yun. Your Honor, baka ho sa CIDG meron po silang information. Mr. Chair, gusto yata magsalita ni Gerald Torre. Yes, General Torre, you may. Mr. Chair, can I volunteer some information because we conducted an investigation regarding Mr. Albotra. The reason why his promotion was cancelled is he used an inspector eligibility when he got promoted to chief inspector, up to the inspector eligibility for major. And then when he applied for promotion to lieutenant colonel, it was found out that he is not even eligible for major. So he was demoted to captain. The most proximate reason is that until 1992, that inspector eligibility is valid for up to chief inspector and superintendent. And then after that, because during the time the exams were given for inspector, senior inspector, chief inspector, and superintendent, senior superintendent. After 1992, NAPOLCOM changed the ruling that the inspector exam taken after that date is valid until superintendent. So, dun most probably ang naging oversight nung unang promotion sa major, kaya siya nakalusot sa major, even using that inspector exam dahil siya ay 2006, sir, invalid na yun. Hanggang 1992 lang, sir. Mr. Chair, may I continue? That's misrepresentation, sir, definitely. May I continue my questioning, Please Mr. Chair, please? Colonel Garma, itong si Captain Albotra was assigned in Region 7, correct? Relax. Yes, Your Honor. And he Mr. was Chair. only assigned briefly. Sa Region 7, sir? Yes. Medyo matagal na po yan sa Region 7 siya, Mr. But you Chair. have known him for quite some time. No, Mr. Chair, I only known him nung pong nag-courtesy call siya sa akin, tapos na-assign na siya sa Cebu City. Doon ko lang po siya nakilala. Okay. Captain Albotra, na-assign ka sa with the indulgence of Congressman Paduano, please. Ako po yung humihingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang ituloy ito eh. Captain Albotra, you were assigned in Region 7, am I right? Yes, Mr. Chair. Where in Region 7? Cebu City po, Mr. Chair. What was your position in Region 7? I've been the Station 1, Station 6. You have are you a Cebuano? No, you're not. I am from Southern Leyte, Mr. Chair. From where? Southern Leyte, Mr. Chair. Southern Leyte. Yes po. You have a brother, am I right? Pero kang kapatid na lalaki, correct? Yes po, Mr. Chair. Involved sa drugs, am I right? Now, do not lie, you're under oath. You just tell us now. Meron kang kapatid na lalaki involved sa drugs, am I right? Wala po akong kapatid na lalaki na involved sa drugs, Mr. Chair. Wala. Are you sure? Sigurado ka? Because we're gonna find out. We are going to find out.
Kung Wala pa akong- sinungaling ka ngayon, I will cite you in contempt right now. Wala pa akong kapatid, Mr. Chair, na involved sa drugs. Are you sure? Because we're gonna find out. Yes, Mr. Chair. Now, ang rinig ko, magaling ka sa baril eh. Magaling ka sa baril. Alam nyo, Captain, bilib ako sa magaling bumaril. Alam nyo, lahat ng mga pelikula sa Netflix na sniper, napanood ko. Yung isang araw kamukha mo eh. Oo, totoo yun. Mukha kang artista eh. Bilib ako sa marunong humawak ng baril. Totoo yan, di ba? O, di ba bilib ka rin marunong humawak ng baril? Bilib ka rin doon, di ba? Yes, Mr. Chair. O, itong si Eugene Calumbar. Kilala mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Kaibigan mo yon, am I right? Naging kasama ko po yun, Mr. Chair. Mahusay kumawak ng baril to eh. Tama, mali. Mahusay itong humawak ng baril. Oh, gusto mo, meron akong firing range. Sama kita, saka si Eugene. May mga baril ako doon. Subukan natin kung marunong kang bumaril. PNPA ka eh. Ikaw ba ay marunong bumaril o hindi? Marunong po, Mr. Chair. Yung pala naman eh. Okay, meron kang kaibigan si Eugene, pati mo sabihin sa amin marunong bumaril ito. Nag-isinungaling ka eh. We're gonna find out here. Yung mga tanong namin sa'yo, we're gonna find out. Dito po, meron kaming paraan para i-find out kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Itong si Colonel Garma, mas naniniwala ako dito ngayon. Ikaw, ngayon ka lang. Naiinis na ako sa iyo eh. Totoo yun. Para na akong si Batoy, naiinis na ako sa iyo eh. Okay. Mr. Chairman, before we yield back kay Congressman Paduano, Captain Albotra, tell us, ba't kami maniniwala sa iyo? Yun ang eligibility mo eh, para ma-promote ka eh. You deceive eh. Nagkaroon ka na ng deception eh. Di ba? Doon pa lamang sa promotion meron ka nang ginawang panloloko. So much more dito sa ginagawa mo. Sinabi ni GM Garma na malaki ka, nakasama ka sa team nang tumira kay Antonio Halili. Now, ngayon, sino paniniwalaan namin? Ikaw o si GM Garma? Now, tinatanong ka kung meron kang kapatid na na-involve sa drug pushing. Di ba? Nag-deny ka na naman. So, what else ang mga pagsisinungaling na gagawin mo sa kongresong ito? We are allowing you, to answer back to us, but we are very lenient sa iyo. Pero, alam mo, may hangganan yan, Captain Albotra. Huwag mong pilitin na i-cite ka namin in contempt. You cooperate. At kung hindi naman ikaw ang pumatay at kasama ka lamang sa team ng mga pumatay, you cooperate with us because this is your chance. We will never give you another chance. Believe us. Kaya, Captain Albotra, tama na. Yung nalipat ka sa Dumaguete, ilang buwan. Nalipat ka sa Cebu, ilang buwan. Nalipat ka sa Calamba, ilang buwan. May pattern na eh. Ginagamit ka. Ginagamit ka para sa intel work ng Drug Enforcement Unit. Doon ka na-assign lagi eh. Ikaw nagmo-monitor. At pag natapos sa trabaho mo, aalis ka na or kaya andun ka, iba ang papatay. Huwag mo na kaming bulahin dito. Alam namin, yun ang trabaho mo. Kaya palipat-lipat ka. Mr. Chair, isang question lang po, Mr. Chair. Sino ang kamag-anak mo na involved sa drugs? Kung hindi kapatid mo? Sino? Mr. Chair, meron po akong tiyuhin, Mr. Chair. Ayun. Yes, Mr. Chair. Meron kang tiyuhin na involved sa drugs. Correct? Na-involve po, Mr. Chair. Ayun. Ito yung sabi Okay. totoo. So we will now give the floor back to Congressman Paduano, and let me reiterate that after Congressman Paduano, it is now the turn of Congressman Lordan Suwan and then Congressman Keith Flores. Congressman Paduano, you have 2 more minutes. Please proceed.
matapos magkamali ka sa ruling mo. Bigyan mo ko ng 2 minutes siya. Anyway, ganito po, Captain Albotra. You mentioned about the 2 police officers you brought in Calamba. The same assignment kayo? Opo, Mr. Chair. DEO din? Yes, Mr. Chair. The same din ang pag-relieve nyo? Yes po, Mr. Chair. What's the reason of your relief? What's the reason of your relief? Mr. Chair, siguro po si Sir Sino? Pitalio. Sir Pitalio po ang makasagot, Mr. Oh. Chair. Colonel Pitalio, what's the reason of the relief? Your Honor, I have to... Kasi sabi ko na sa iyo, ikaw, Colonel, Yes, sir. ayusin mo ang pagsagot. Huwag kang tatawa-tawa. Yes, sir. Oh, ilang araw lang si Don tapos pinarelieve. Oh, what's the reason of that relief? You check again the record? Hindi ko po alam, sir. Ba't hindi mo Kasi alam? Di po ako, sir, ang R1 nun, sir. Oh, you're the provincial director, di ba? Wala pa, Provincial commander at the time? Wala pa, sir. Wala pa. Oh, ba't tinuturo mo si RD Pitalio? Sinungaling ka. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair. Oh, My chief of police before, Mr. Chair, Colonel Olsano, meron po silang... Merong usapan? Meron po silang parang hindi pagkakaintindihan ni Sir Pitalio that time, Mr. Chair. Oh, when was that? During the time, sandali po, Captain Albutra, during the time, Colonel Pitalio, where were you assigned that time? Your Honor, ako po siya ng R2 nung araw, sir. Sorry? Regional Intelligence po ng... Ikaw, Yes, R2. sir. Then, sir, at that time, sinasabi niya, sir, si Colonel Olsano, ayan po ang chief of police ng Calamba. Oh, ngayon, may problema kayo, sabi nila. Yun, sir, alam, sir, kung ako po siya, pinagbumura ko noon eh. Na? Dahil sir, that time, sir, ayaw niyang masapawan, sir eh. Sino ngayon sa pawan? Yung Usano na yan, sir. Oh, so? Yun na, sir, ang That sir. caused the relief? Sir, I have no idea, sir, about the relief, sir. Yo, what's up mga tropa pips? So, ayon po diyan sa konsehal, tinuro niya itong si Albotra at sinasabi nga niya na ito daw po ang gumurgur dito kay Mayor Perez ng Los Baños, Laguna. At ito pong tao na ito, itong konsehal na ito ay parang si Laila de Lima. Medyo mas mahaba lang yung kay Senator Laila dahil ito 7 buwan lang. Ngayon po, siya po yung parang naging poll guy. Siya po yung, kumbaga, parang napagbintangan. Pero, di ba, parang alam niyo po yung etong mga pangyayari na ito, hindi na po talaga maitatanggi. Meron po talagang nangyaring EJK, reward system, at yung gumurgur kay Mayor Halili at kay Mayor Cesar Perez ay iisang grupo lang. At tingin ko, kasama rin dyan, etong si Albotra. Kasi kung saan siya mapunta na lugar, kunwari, katulad nun, napunta siya, Calamba yata. Tapos may namatay doon sa Los Baños. 6 days ka lang. Inassign dyan. Tapos nung namatay na yung mayor ng Calamba, si Mayor Cesar Perez, inilipat ka na. Diba? So, ito po, si Albotra, ito ay, kumbaga siguro, talaga to, Team Gurgur, di ba? Gurgur team ng EJK. Kasi kita nyo, nakakarating kung saan-saang lugar. Nagpapalipat-lipat siya ng lugar at kung saan sila mapunta, katulad ni Colonel Patay, itong si Garma sa Cebu, tapos itong si Albotra, at yung iba pa na mga grupo, pati itong sila Marvin Marcos, di ba? Grupo ni Marvin Marcos, di ba? Laging merong nagugurgur kung saan sila ma-assign at walang napaparusahan. Nakakatakot po, di ba? Nakakatakot tong mga taon to kasi kumbaga binigyan sila ng lakas ng loob ni Digong. Dahil ang isang Marvin Marcos na may kinalaman
may kapabayaan, merong kumbaga yung kapangyarihan, over na paggamit ng kapangyarihan ang ginawa, di ba? Ang ginamit para lamang magurgur si Rolando Espinosa, tapos nakalaya pa. Na-acquit sa mga kaso, na-promote pa. Imagine niyo yun, nakakulong, nakalaya, na-acquit, na-promote, napaganda pa ng pwesto. Di ba po? Kasi sa utos ni Digong, kaya daw nga ginawa yun dahil sa utos ni Digong. So, ganun din itong si Albotra. Kaya po parang naipagmayabang niya kaya Colonel Garma kasi nga, di ba, nung time na yun kumbaga pag nakadali ka, pag nakagurgur ka, parang sikat ka Bakit? Bukod sa ikaw protektado ng Pangulo, ikaw ay magkaka-reward, pwede ka pang ma-promote. May reward ka pa. Yan ba yung gusto niya talagang presidente? Tinatawag niyo the best president, pero hindi, parang the best president. Kaya alam niyo, sa totoo lang, habang tumatakbo ang Quadcom hearing, naisip ko parang malabong pumunta si Digong dyan sa sa Quadcom, kasi grabe po ang mga revelation ng mga nalalaman natin. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.